Okay, so welcome sa ating YouTube channel. Pasensya na kayo at matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload. So meron tayong inayos na concert AB502C na ito sana yung gagawa natin ng video patungkol nga dito sa paggawa ng LED light indicator. Kasi ito binutasan ko na siya ng chassis para pinutasan ko siya ng barena para lumusot yung ilaw, kasi maglalagay kasi ako ng ilaw dito sa left channel at dito sa right channel. Ngayon ikwento ko lang sa inyo kasi ito maiksing kwento lang to para hindi tayo mapabagal. Kasi yung natin naging ko dito, naging trouble ko dito sa Concept 502C ay nagkaroon talaga ng problema dito sa connection. Tapos ang issue kasi dito, syempre naglagay ako dito ng right channel dito sa 12 volts. Ngayon ang nangyari dito, yung right channel tsaka yung 12 volts ay napadikit, kaya yung right channel doon sa mismong ampli ay hindi syempre hindi umaandar, pagkos ang ginagawa dito ay hindi na pala ginagawa. Ang nangyari pala dito ay hindi umaandar yung kanyang right channel. So ito yung rason kung bakit inayos ko tong Concert 502C ng dalawang araw at 3 gabi. Yun po yung aking naranasan sa loob lang ng siguro mga 5 araw. Pero totally hindi talaga sira yung IC ng JRC 4558. Tapos magkaiba lang talaga dito yung JRC 4558 dun sa original na 4558. So magkaiba lang ito, pati dito sa may tone control ng sa ilalim niya. Ngayon siguro ang nagiging problema lang naman talaga dito ay nagkadikit lang yung 12 volts tsaka yung dun sa right channel. Pero sa awa naman ng Diyos naayos naman. Pero inobserbahan ko ng 3 araw para ma-monitor yung doon sa right channel. So sa left channel naman ay okay naman. Tapos yung sa right channel ay nagkaroon talaga ng problema, pero naayos naman din. Kasi may mga nagsasabi talaga na sinisira ko daw, pero sabi nila sinisira ko daw tong Concert 502C kahit nilagyan ko to ng ilaw. Sabi nga nila na na pagka nilagyan daw ng ilaw na-sample ko baka daw masira. So sa halos siguro mga hindi ko na mabilang kung ilang taon na akong nagre-repair ng ampli, simula nung component, simula nung nag-repair ako ng component. Doon ko sinimulan yung talent ko pagdating sa pagre-repair. So hindi na may tatanggihan. Ngayon siguro sa mga susunod na araw ay magmo-modify na lang tayo ng speaker o ng ilaw dito sa may speaker dito sa may speaker na to. Ito yung right channel, tapos ito yung left channel. Kasi may mga time kasi na talagang napakahirap lang ayusin. Pero may mga kasi sa akin madali naman to madali lang naman ayusin, pero hindi naman lingid sa kalaman natin na pagka naayos mo lang siya, sisirain mo kagad. Kumbaga parang best practices sa akin yon. Kumbaga ang nagiging part lang kasi dito ay yung matrix, kung saan yung sira at kung saan din yung makikita kung ano ba talaga ang
kung ano ba talaga ang issue at bakit nagkaroon ng sira. So totally kasi mga kaibigan, wala naman ho talagang sira tong Concert 502C eh. Wala ho talagang sira yan. Ang akala lang kasi ng iba, sinira ko daw. Sinira ko daw. Pero mas siguro sa loob lang ng madaming taon nagsimula, siguro nung time na yon, nagsimula lang talaga ako doon sa pagre-repair ng mga ng mga player, kasi mga laos na ngayon yung mga yung mga player na pero doon na tayo sa mga repairable na mga katulad niyan, yung mga USB, yung mga madadali ng ayusin. Pero sa sinasabi nila na sinisira ko daw yung gamit, yun lang ho pagkakamali ninyo. Kaya ayaw ko lang kasing magsalita kung ano yung status at bakit nila sinasabi yon. Kasi ang nagiging problema lang talaga dito yung mga in person na nagsasabing sinisira ko daw, at kahit daw bago yung sinisira ko daw, hindi po totoo yun. Ang nakikita ko lang talaga dahilan dito kung bakit ko inayos to ay nagdadagdag lang tayo ng ilaw lang eh. Bagkus ang hindi ko na minodify dito sa tone control. Ang i-modify lang talaga natin dito ay galing dito sa speaker. So naka-ready na to. Wala nga lang akong wire kasi kumukuha pa ako ng wire no sa likod para makita niyo. Ito yung wire na binili ko sa Lazada. Ayan o. Ayan. Napakalabo ng camera ko. Pwisit na to. Ayan. Yan yung ilaw. Ito yung 5.5K na resistor. Tapos ito yung negative. So ngayon, wala tayo makuhang wire kasi nga magmo-modify nga tayo sa speaker. Ngayon, ang mangyayari dito, hindi na sa speaker ikakabit, bagkus ikakabit na lang dito sa chassis kasi lahat naman ng chassis may ground eh. Pero kung hindi sa literal na ground na may kuryente sa literal na ground. Kasi pag hinipo mo siya, wala talagang kuryente, pero magkaiba lang talaga yung ground doon sa kuryente. 'Di ba? Halimbawa, hinawakan mo to. Pag nahawakan mo yung isa doon sa linya, syempre may ground talaga 'yon. At yun ay pwede mong ikapahamak sa ginagawa mo. Kaya hindi natin masasabing masisira talaga. Pero sa sinasabi natin na pag mag-repair tayo ng mga appliances katulad nitong Concert, hindi natin sinasabing sisirain natin. Hindi yun ang dahilan kung bakit natin inaayos. Pero sa nakikita natin, maglalagay tayo ng ilaw. So nakahanda na rin to. Kasi mga boss, kung tutuusin nga, ayoko nang i-connect sa sa tone control eh. Kasi masisira lang, baka masira na naman, baka sabihin ni sinira ko na naman uli. 'Di ba? So, yun lang at ano ba tawag dito? Yung mga ikapit na lang natin kasi maghahanap pa tayo ng wire. Okay, so yun lang at kita tayo sa mga susunod na araw para sa pag-assemble at pag-modify dito sa speaker. Yun lang at bakit ako magpapasalamat dito. So yun lang at napakwento lang tayo doon sa natin. Okay, so mag-assemble tayo para dito sa pag hindi na sa tone control dito na yan sa speaker. So
big shoutout nga pala kay Boss June Wentz TV na gumawa din ng frequency light indicator na siya rin ng so munti ka na magkamali dun sa doon sa ginawa niyang transistor na ginamitan niya ng 2N5551 o 2N5551 na transistor, tapos sa gitna yung drain ay nakatap doon yung 1K na resistor. Tapos hindi ko na rin tinap yung sa 100 kasi 12 volts hindi naman gaano maliit yung kalaki yung 12 volts, pero sapat na rin yun kasi naman yun malit lang naman yung 12 volts na yun pero naman yun, pero hindi naman literal na pagka 12 volts mo na kagad siya, kumbaga hindi siya 12 volts, yan 8 volts lang. So totally hindi naman masisira yung natin, yung speaker ay yung ilaw kung i-connect natin sa so yun lang, at doon tayo sa labas para ma-modify natin yung speaker, yung may ito. Yan. So meron pa ako dito sa lalagyan. Ito. Marami pa ako dito. Ito yung pinagkalasan ng concert pa 502C. Yung mga volume knob. Ito. Yung mga switch. Tapos ito din yung ilaw na pinagkalasan ko. Ayan Yan. Yan. Sige, magpakita ka. Yan. Sige, magpakita ka. Sige, magpakita ka. Ayaw mo na magpakita Yan. Okay. So, yan yung ilaw. Ilaw po yan Okay. So, yun lang at doon tayo sa labas para makita natin yung procedure kung paano natin naikabit yung ilaw. Okay, so nandito tayo ngayon sa labas. Kasi nilipat ko kasi nga mga boss ay nilipat natin dito sa labas yung inaayos natin na ampli, kasi yung ginagawa natin ay sa loob na lang natin na ginawa, bagkos hindi naman natin yun. So naglagay na tayo ng ilaw. Yung ilaw na yan ay para dito sa sa left channel ng so bumili din ako ng ginawa ko ng 3 yarda na, para isang bilihan na lang ang kailangan. So ginawa ko na to, tapos dito tinap ko dito sa tapos ito yung ilaw, then ito yung sa left channel. So sa left channel din dito by speaker A, dito ko siya tinap. Tapos sa right channel naman ay yung isa naman na iano natin ay so yung sa right channel naman ay itatap natin dito sa isa pang ilaw. So pagkatapos nitong pagkatapos nating gawin yung sa 502C ay syempre testing natin para isunod natin yung concert 502H. So kasi mga boss hindi kasi totally hindi ko kasi pwedeng salpak yung sa 5 dito sa 502H. Hindi ko kasi pwedeng salpak yung concert doon sa tone control, kaya inaano ko na lang kaagad. So nakasaksak ba? Ay nako. Hindi pa lang. So kasi mga bossing, kasi unang-una dito kaya ako to binlag kasi nga
para po siguro sa safety ay hindi na natin tinap yung mixer yung ilaw sa tone control. So hindi na ako gumawa ng DIY na light indicator kasi nga hindi bagay hindi kasi bagay sa sa ilaw yung may transistor tapos merong pang so antay lang nating hintayin nating uminit yung solder wire. Okay, so okay na, sana uminit ka agad to. Yan. So habang pinapinitan niya, syempre ialisan na natin. Yan. So i-voice over na lang natin habang may ginagawa tayo. So sa paggawa ng DIY na dito yung sa ilaw ay ginagawa na rin natin yung syempre yung sa ginagawa nga lang natin na ilaw ay hindi na rin kasi tayo hindi na tayo naglagay ng ilaw sa tone control. So meron kasing kwento niya habang ginagawa natin yan ay yung kasi yung ampli na naayos natin. Syempre na-check na rin natin yung tone control tsaka yung tone control niyan sa low mid high tsaka sa balance. Tapos yung tabi niyan ay yung mic tsaka yung mic 1 tsaka mic 2 sa volume o do sa volume sa echo na lang ng mic. Ngayon syempre ginagawa na lang natin dyan is meron tayong tinatanggal dyan ng mga resistor. Syempre mabagal kasi yung processor niyan so tinutututan natin ng soldering flux para mabilis siyang matunaw kaagad. Yun, so ang inaanuhan lang natin dyan is yung ilaw. So yung isa ay ginawa natin ng isa. Bali yung may wire na yan ay meron na din. So nakakabit na yan. Totally nakakabit na yan. So tingnan natin kung umaandar ba yung ilaw. Okay. So yan ay 10K na resistor. So hindi na ako naglagay ng 1K o 2K kasi okay naman din yan kasi kung alin dyan yung value yun na ilalagyan. So nilagay natin, so tinester natin ay 10K resistor. So pwede na yung ganun kasi naman yan so tingnan natin. So ayan, so 1K pala yon. So 1K pala. So hahanapin natin yung 1K na 10K na resistor kasi malakas po yan yung 502C. Tapos ayan, yan yata yung 10K na resistor. Ayan, so kita na. Ngayon itetester rin natin kung alin ba yung value. Okay, so 10K na siguro yon. So hindi ko nga lang makita kung alin, kung 10K ba o o 1K na resistor. So sa pagkabit ay tutututan natin siya ng soldering flux para mabilis siyang kumabit sa positive ng LED.
Ayan, sa LED po siya nakakabit. So ngayon, ang gagawin natin dyan ay mag-install tayo. So mag-install tayo ng wire. Yan yung wire ng jack na papunta doon sa ilaw na nanggaling sa speaker terminal. Kasi yung iba sa kanila ay gumagamit lang sila ng ilaw, pero hindi naman lahat ng hindi naman kasi lahat ng mga tao ay gusto nila sa terminal. So may mga video tayo na na-upload sa kabilang video. Yan. So ayan yung wire ng jack. So mga boss, napakahaba po nito mahaba po yung process hanggang sa pag-testing ng ilaw. So inaanuhan lang natin, nire-resolder lang natin, tapos dinudutot lang natin siya sa flux para mabilis siya kagad matunaw. Alam nyo, sa pagre-repair kailangan talaga meron ka talagang soldering flux tsaka yung pang kiskis nung sa kaldero. Kailangan meron ka nun para hindi ka masyado okay. So lalagyan natin ng wire yung isang 10K. Ayan, so nalagyan na siya. So para dumikit kaagad, lagyan din natin ng flux para mabilis siyang kumapit. Yun, so para makasiguro, kaya kailangan maanuhan natin para may dikit natin kaagad sa at para masaktuhan na natin sa pagtetest. So dutututin lang natin ng wire yung sa flux, kasi karamihan dyan sa mga nagre-resolder ng ganyang klaseng ay wala ho silang soldering flux. Kasi ang ginagawa kasi nila mga kaibigan ay kinikis-kis nila ng liha yung soldering pointer para po makano, kasi yung ginagawa natin ay sa flux, tapos kinikis-kis lang natin ng pang stainless para doon sa kaldero. So mabagal po itong procedure na to, pero kasi buo naman talaga yung yung 502C. Inakala lang kasi nila na sira yung Concert 502C, na akala nga lang din namin ay nasira lang. So ayan, nahinang na natin at i-ready na natin siya para sa paglagay ng ilaw sa chassis. Lalagyan natin ng ilaw sa chassis para hindi masyado para focus tayo. Yung isa lalagyan na natin, pero hindi ko lang siya nakunan. Okay, so lalagyan natin. Yun. So babaluktutin lang. At ayun. At hindi lang may lusot, nalaglag pa. Yun. So pagka nailusot na yan, lalagyan pa yan ng glue stick para kumapit ng ayos. Ayan po. Para kumapit siya ng ayos, kailangan
lagyan lang natin siya ng glue stick. Idikit lang natin siya doon sa sa stick, sa chassis, para ma-proceed kaagad. Kung ano yung ginawa ko sa 502C, ganyan din ang ginawa ko sa 502H. Hindi ko halang kasi nakunan yung video na nilagyan natin ng ilaw, yung Concert 502H. So ngayon ay habang ginagawa natin yan, huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-follow lang po pa-follow lang sa mga sa mga subscriber na bago ka lang sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang i-subscribe at i-follow ang aming pages. Diyan lang ho yan, nakalagay lang yan sa screen. Kasi yung iba ng karamihan sa inyo ay nahihiya lang na makapag-subscribe lang, para kasi minsan may matututunan lang po sila kung ano yung ginagawa natin. So ayan yung aking background music na medyo napakaingay lang kasi hindi ko lang na silent yung natin, yung ating channel, yung ating music. Buti hindi nakakapag copyright yan. So ang ginagawa natin dyan ay kinakabit natin yung kulay blue ay para sa positive at yung kulay itim na yan ay para sa negative. So napaka po niyan mga bossing. So napakadali po ng procedure na ginagawa natin diyan sa Concert 502H o sa 502C. Yang naririnig na yan sa background na yan yung hindi po siya background music. Yan po ay nanonood lamang po ako ng mga tutorial kung paano yung setup ng na ginagawa dyan sa naturang YouTube channel. So hindi ko lang may pakita, baka tayo may copyright. Mga idol ulitin lang natin, wag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel kung napadaan ka lang kung napadaan ka lang sa newsfeed, ay huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Pa-promote naman at nakalagay lamang yan sa ating screen. At huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page na nakalagay din mismo sa ating screen. So kinakabit natin yung sa right channel po yan, sa right channel po ng sa right channel po yan ng letter ng speaker B, speaker A. Ay hindi, speaker B pala yon, speaker B. Tapos anuhin lang natin siya ng cable tie para hindi masyado mahigpit. Okay, so
So ang gagawin natin ay magte-testing tayo para po sa ating audio check. Kasi pagpasensyahan ninyo kasi medyo maliwanag lang talaga dito sa ano namin, sa lugar namin, na talagang talagang maaraw at hindi mo talaga makokontrol yung yung init. Kasi dito ako sa terrace ako nagre-repair kasi nga medyo masikip lang sa loob. Pero tuloy na natin yung yung pagre-repair para tuloy-tuloy na tayo sa audio check. So lights check nga pala yan. Iba ang audio check sa lights check. Diba? Okay. So naka-series valve lang tayo para sa safety. Naka-series valve lang tayo para sa safety ng ating mga gamit. Pag in case na nagkaroon ng short na mga pyesa o short circuit mismo ng transformer. Okay. So buksan lang natin. Nakabukas na. Ayan po. So tingnan natin yung reaksyon ng ilaw. Saksak lang natin. So tingnan natin yung reaksyon ng ilaw patungkol nga dito sa ginagawa ko. Okay, so tingnan lang natin. Ayan. Ayun. Umano na yung ilaw. So ibig sabihin walang short circuit dyan sa may part na yan. Kahit po transistor o power transistor, wala po talaga short dyan. Okay, so tingnan natin kung umandar na ba. Umandar na din yung ilaw, ay yung exhaust fan. Ayan po. Tingnan nga natin kung nailaw ba talaga. Ayun, umiilaw nga yung sa right channel. At parehas din pala sila umiilaw. So kinokontrol lang natin para hindi masyado mano. So mga boss, hindi po talaga mapupundi yan kung walang kung wala kang kung meron kang resistor na 1K o 10K. So sa 1K kasi alanganin pag 1K pero pag sa 10K okay lang yan kasi mataas ang voltahe ng output sa speaker. Pwede mo siyang anuhin. So ayan maganda na, napakalilaw, napakapantay pa ng ng tunog o ng ilaw. So bali ang ginagawa natin dyan ay by stereo po kasi yan yung ginagamit na yan. So by stereo po yan yung ginagawa ko dyan sa part na yan. Ayan kaya nag-iiba-iba kasi yung function ng ilaw, ay naka-stereo po yan. Hindi po yan basta-basta yan hindi po yan basta-basta yan ay naka-mono lang. Pero pag nagkaganyan yan yung ilaw, ibig sabihin naka-stereo po yan kasi dalawa po yan ayan tingnan nyo. Pero yung jack ay okay lang naman yan na may basta wag lang masisira yung natin. Okay, so sa outlet na mismo natin siya buksan o isaksak. So total hindi naman na short yung mga pyesa, and then naman kaagad. Okay naman for the safety. Okay, so nakakabit ba yung speaker? Nakakabit naman. Ayan. So gagamit tayo ng USB module pampa-testing. Yung wala po kasing USB, yung may Bluetooth na USB na merong yan po yung meron po siyang enhancer na audio enhancer, preamp module enhancer.
So sa mga susunod na vlog ay iba-vlog din natin yung Bluetooth yung Bluetooth speaker na merong MP3. So meron yan sa ating meron yan sa ating gamit. So sa next vlog na lang natin i-vlog yan. Iba-vlog natin sa mga susunod na vlog yan. Yung Bluetooth MP3. Yan. So ayan, lakasan natin. Wala. Yun. Ayan, kung makikita nyo, may meron siyang ilaw. Pag sumasabay yung tunog, sumasabay din yung ilaw. Mas okay lang kung 10K yung resistor, tama lang yon. Basta wag lang mapundi yung ilaw. Tingnan nga natin. So minimit lang natin yung yung music, makaka-copyright lang tayo. Okay. Yun. So yun lang. So okay na siya, Akala ko right channel lang yung sira sa kanya. Okay, yun lang, at maraming salamat sa inyo lahat. At yung 502H, ganyan din ang ginawa ko. At hindi po yaman. Okay, so yun lang, at maraming salamat sa inyo lahat. At sana ay may natutunan kayo sa ating YouTube channel at Facebook page. Paki-follow at subscribe lang po. Thank you po.